Natatandaan ko yung sinabi ng aming senior vice president because when you were selling, maraming mga sales techniques. Hindi basta ang magbenta ng mga lupa, ng mga condominiums. And 10 years ago, I used to be a salesman, mga kapatid. Pastor doon, dati nagbebenta ng condo. Kaya marami kayong makikilala dyan na ang tingin nila sa akin, salesman pa din. That was 7 years ago or 8 years ago. But I cannot forget the words from our senior vice president in the Philippines. Maraming mga salesman na magagaling magbenta ng condominiums. Maraming mga salesman na magagaling magbenta ng mga bahay. But this senior vice president said a word na hindi ko makakalimutan. Ang sabi niya, mga kasama, okay lang na magalit kayo sa akin. But I will tell you one word. Kahit magalit kayo sa akin, pero gusto kong sabihin ko sa inyo, at hopefully, iba sa inyo, ay magkaroon ng pagbabago o makaalam. Kasi minsan nagagalit tayo minsan napupulaan tayo, minsan nagagalit tayo pag kami nagpupula sa atin. Di ba? Minsan nagagalit tayo nun eh. Oy, ang pangit ng makeup mo, pakialam sa akin. Di ba? Minsan we tend to be angry to those people who are criticizing us. And most of the time, especially kapag destructive ang comments, nagagalit tayo. But we have to understand that even those people who want to progress in life, they accept criticism whether it is destructive or constructive criticism. Amen? Are you there, mga kapatid? Ba't mo sabihin sa akin? Kaya nga sabi ko nga, if you go to PMA, Philippine Military Academy, hindi yung pahinga muna anak ha. Are you there? If you go to PMA, there are, mga kapatid, meron pang bakante. Malapit na aalis na tayo, lalarga na tayo. Yung mga tao na walang alam, yung mga tao na, let me put the timer so that I am on time. Yung mga PMA-er na walang alam, hindi nag-training. Alam mo trabaho ng mga PMA-er na yan? Nasa office lang sila. Taga-encode. Yeah? Kasi wala silang training. PMA graduate o West Point graduate, but they did not get through with the training. Kaya ang trabaho ng mga PMA-er na yan, na nag-graduate ng PMA, either bagsak yan, or nakagraduate pero ang trabaho niyan sa office lang. Hindi pinapadala sa mga Afghanistan para babababababababab. If you came through to a rigorous training, ipapadala ka sa mga special destinations, special mission. Yung mga tipong pang mission impossible ka. Yung mga target mo, mga Osama Bin Laden, mga ganun. Pero kung hindi ka nagaling sa training, oo nga, PMA ka, pero ang trabaho mo, office lang. Marunong ka mag-MS Word, oo. Marunong mag-PowerPoint, oo. Diyan ka sa office. Pero PMA graduates are not designed for office work. You are not designed for administrative work. You are a graduate of the Philippine Military Academy o West Point Academy. Dapat doon ka sa panggera ka. Now, mga kapatid, maraming mga pastor ang natatakot dito. And this is for 4 years, hindi ako tumayo sa ganitong klase ng pagtuturo. But gusto ko mga kapatid, sabi nga ng aming senior vice president, magalit na kayo sa akin, but I will tell you ang mga bagay para ma-improve kayo. Para pag naghiwa-hiwalay tayo, baka sakaling, kasi ako sabi niya, hindi ako naging senior vice president ng ganun-ganun lang. Hindi ako naging nasa ganitong posisyon nang napadaan lang. Napunta ako dito, kasi sabihin, baka talagang may nagawa ako. Eh kayo, mga ahente pa lang. Ako, nandito na ako. Isang
Isang kembot na lang, nandun ako sa CEO na ako. Nagturo siya sa amin. Pinakinggan namin. Natuto kami. Kaya, the topic for today, mga kapatid, is a very, I would say, manghang, maalat. Yeah? Medyo ang iba siguro, mafe-feel na, oh, yan na naman. But do not forget, do not be angry I always say that. This morning, may tumawag sa akin isang nurse, senior nurse ng St. Thomas Hospital. Meron siyang case. I was advising her, o him, tapos na niya, itong gagawin mo. Kasi meron kang kaso, dapat ganito ang gawin mo. Hindi siya nagagalit. Bakit? Because he's talking to a professional. Ganon din kayo, mga kapatid. Kung gusto nyong gumaling kayo, abay makinig sa doktor. Kung gusto mong gumanda ang ngipin, abay makinig sa dentista. Hindi yung nagsasalita ang dentista, magsasalita ka rin. Nagsasalita ang abogado, nagsasalita ka rin. Sabi ko, abay tumawag ka pa sa akin. Mas marunong ka pa pala sa akin, abay huwag ka natatawag. Ayun din, mga kapatid. You have to learn how to respect the professionals. You have to learn how to respect those people who have higher understanding than you. Ayun yan, mga kapatid. So, may mga taong gano'n. Pag pinapagsabihan mo, hindi makikinig. Yeah? Wala kang pakialam. It's not. Because, kasi, kung hindi ka mahalaga sa akin, I'm not going to waste my time to tell you, may muta ka, kapatid. Sabi, kahit na wala akong pakialam, pero because I value the relationship, so minsan, maganda pakinggan din natin, mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Kaya huwag kayong magagalit kung may nagsasalita sa inyo. Especially, kung kahit nasabihin mong bad comments pa yan, magpasalamat ka. Alam mo kung bakit? Abay, hindi naman araw-araw may nagsasalita sa iyo. Piling mo ang ganda-ganda mo. Naku kapatid, sobrang lipstick mo sa kabila. Yung kilay mo hindi nabunot ang isang buhok. Ay, salamat. Di ba? Ganun ang mga taong nagsasaksi. Pero kung bawang magsasalita sa inyo, magagalit ka, walang magsasalita sa iyo, sige, mag-isa ka dyan. Kaya minsan ng mga tao, hindi nagiging tagumpay sa buhay. Kasi hindi marunong makinig. Ano sabi ng Bible? Those people who fail to have counsel, fail. Yung mga taong hindi nakikinig sa mga taong ibang kabataang matitigas ang ulo, sabi ko saan napupunta yan. Kaya mga kapatid, today, ito ang topic natin. Blessed are my storehouses. But don't forget that this is written in Deuteronomy chapter 28 verse 8, because I obey the voice of the Lord my God. There is a root word, Israel. There's a focal point there. Because I obey. Are you there? So, ito yung magiging focal point natin. Now, bakit maraming mga tao? You will think, ang dami-dami, we are now 12 million Filipinos over the world, in the world. 12 million Filipinos OFWs, pero nananatiling third world country ang Pilipinas. You will think. Nananatiling third world. Kailangan na si Presidente Duterte na lumalabas na. Mismo siya na ang lumalabas. Para lang kausapin ang mga investor sa China, sa Russia, sa Japan. Para lang mag-invest sa Pilipinas. And even if gumanda ang buhay sa Pilipinas, that will not change our own circumstances. Are you there? Kahit magkaroon pa ng train o ng helicopter sa Pilipinas, hindi ibig sabihin, gaganda rin ang buhay natin. At then, it says it is us who is responsible for our life. Yun ang sinasabi ko kanina sa aking Facebook.
Yung mga magulang, wag asa ng asa sa mga anak. Kaya may mga anak ngayon, hindi na makaahon. Kasi ang mga magulang, anak ko, sa aking magtanda, huwag kang makakalimot. Tandaan mo, ako ang nagpalaki sa iyo. Iyan ako. Naku, ito na naman. Kaya maraming mga anak hindi na nakapag-asawa. Lagi matandang dalaga. Yung mga anak, naku, talaga. Lahat na lang ng trabaho kinukuha. Kahit ano na lang. Kasi kailangan pa sa Pilipinas. Ang dami mong maasa. Kaya sabi ko nga sa mga magulang ngayon, mga kapatid, wag, ngayong kayong hindi marunong na, hindi na gaya mo ng panahon. Huwag na kayong aasa sa mga anak ninyo. Hindi na uso yan. Yung mga anak ninyo, dito na lumaki, ewan ko lang. Kaya, huwag ninyong aasahan yung mga anak na tutulungan pa kayo. That is your job. Kaya sabi ko sa mga magulang, mag-ipon-ipon. Isip-isip din pag may time, mga kapatid. Tama, Sister Mega. Di ba? Kasi masarap na yung palaasa sa mga anak natin. Akala natin, alkasya, ang investment. Hindi na investment ng mga anak. Sapat na makita ninyo ang mga anak ninyo na maayos ang buhay. Gumanda ang buhay, nagtagumpay. That is enough. Pero yung isandal mong buhay mo, totoo. Ayaw na dumalo sa mga magulang. Bakit? Naku, pag dumalo ako sa nanay ko, pag wala akong dalang ganitong kalaking pera, hindi na ako papansinin. Di ba? At ayaw ko mga kapatid na kayo'y pagtatakutan ng inyong mga anak na dalawin. Natatakot ng tumawag kasi bawat tawag nyo naman, pera ng pera. Na parang bumubukal ang pera. No! Hindi na bumubukal ang pera. Ay yung mga anak naman ninyo, ang trabaho lang naman, buti sana kung nasa UK ka. At kahit nasa UK ka naman, hindi naman lagi maganda ang trabaho. Kaya nagtataka ako sa mga nasa Hong Kong. Abay, nasa Hong Kong lang naman ang anak. Abay, kung mga expectation. Naku, Diyos ko anak, magpadala ka ng ganito, ganyan. Ibili mo kami ng bagong iPhone. Ibili mo kami ng bagong ganito. Tita, ang anak ninyo, Hong Kong, magkano lang sa example? Kaya, ang hirap, ang Pilipino hindi na nakatapos sa ganung klase ng pananaw sa buhay. Hindi marunong mag-isip. Lagi nakaasa sa anak ang buhay. Tapos, pag yung anak na naman, siyempre, si nanay, ipinamana sa akin ang ganitong pananaw na dapat aasa ko sa anak ko, yung anak naman, gano'n na naman, o anak ko, dapat gano'n din ha. Ulit-ulit na lang. You keep passing on. That kind of ideology be strong. Na dapat sana, nandito ka na, ang ganda-ganda na ng buhay mo, salit na maglamierta ka, mamili ka ng kung ano-ano, abay, kapatid, mag-ipon-ipon. At wala namang mag-iipon para sa sarili mo, hindi ikaw lang. Abay, ang isa ang iba. Buti sana kung makakapangasawa ka ng matandang madaling mamatay. Ay, paano kung matandang matagal mamatay? Gusto mo. Gusto mo, sabi mag-asawa ko ng matanda. Oo, kapatid, ang sabi ko mag-asawa ka, pero pipili. Matanda na matagal pa mamatay, di kargo. Oh, ay kung matandang mahirap mamatay, tapos matagal pang mamatay. Abay, ako gusto. Kumuha ka ng batong ipapukol sa iyong ulo ko. Hindi ka makauwi, hindi ka makalabas, kasi hindi mo siya pwedeng hawak, kasi matanda na siya. Diba? Hello? Mahirap kaya mag-asawa ng matanda. Yung mga agwat yung mga 50, 50 years old, yung 30 ka na, tapos ang asawa mo 80 years old na. Lolo mo? Hindi. Ano ka ba? Baby ko kaya yan. Anong baby? Ang tatanda na? Oh, di ba? Kaya minsan, pipili. Na mga kapatid, ito yung topic natin na gusto kong pag-aralan natin. Bakit? Maraming Pilipino ganun. Naturing ang Kristiyano, pero naghihirap. Mahirap. Akala ko ba ng Diyos? Bakit mahirap na? Aba, saan ka nakakitang anak ng Diyos na mahirap? Taas dito ang anak ng Diyos? Taas. Pag hindi ka tumas, di ka talaga anak ng Diyos. Yeah? Now, tatanong natin sa sarili natin, bakit maraming mahirap?
Tama sabi ni Jesus, Brother Johnny. Di ba? Natatanda mo yung isang babae na nagbuhos ng isang pabango kay Jesus. Ang sabi ng mga alagad na, bakit mo naman ibinuhos yung isang boteng pabango? Sayang! Isang taong sweldo, sinayang mo lang dyan sa pani Jesus. Ano sabi ni Jesus? Kayo talagang mga alagad ko, napakasama ng galing nyo. Alam niyo bang habang buhay na magkakaroon ng mahihirap? Mara sa buhay ninyo at habang buhay, laging may mahirap. Kaya mga kapatid kayong mga mahihirap, galing na kayo sa hirap, huwag nyo na ipamana sa mga anak ninyo ang kahirapan. Matuto na kayo magbago. Natutuwa ako sa buhay ni Sister Les. Sister Les now working for us. Sabi niya, Pastor, naalala ko na kami umaakyat pa sa gubat para maghanap ng kahoy. Alam mo yung tungkol, Brother Georges, magpukuha ka ng mga kahoy, tapos yung kahoy na yun pa isusuga mo doon sa tungko para makakain lang kayo, makapagluto. Ganun ang buhay niya. Pero alam mo, tutuwa sa Lord. Pastor, alam mo ba? Kaya, ito ang pag-aaral natin. Blessed are my storehouses. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, Jesus said, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Yan ang plan ng Diyos, Brother George. That is the plan of God. Kaya hindi mo pwede, kasi Brother George, God did not create anything which is meant to fail. If you buy, again, ulitin itong analogy, if you buy a product, Mr. Maylene, of an apple, yeah, and the apple, and it came to you, and you found out that your apple product has a defect, you can call the Apple company. Mr. Apple, I have a problem on your device. It's not working. What do Apple? Because nangyari sa akin to. Tinawagan ko, Dell naman yung aking item. Tinawagan ko Dell. May problema ang laptop ko. They collected it for free. They repaired it for free. They returned it for free. Ang sabi nila sa akin, pag hindi nag-work yan, balik mo sa akin, I will exchange for the new. Why? Because the name of Dell is in trouble. If the product has a defect, therefore the name has a problem. The name is in jeopardy. May problema ang pangalan. Because Dell or the Apple wants to protect his or her name. Gagawin nila lahat. God did not create you. God did not create you to fail. Yeah? Wala kang makikita sa Israel na isda na hindi marunong lumangoy. Wala kang makikita ibon na hindi marunong lumangoy. All of them are designed to succeed. And God did not design you to fail. Sabi mo siya mga kapatid. Kapatid! Hindi ka dinesign ng Diyos upang mabigo. Ikaw ay ginawa ng Diyos upang magtagumpay. Magtagumpay! Magtagumpay! Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. So yun ang purpose ng Diyos sa Eden. Magtagumpay. But if you will fail, then His name. Kaya mapapansin mo sa Bible na mapapansin mo sinasabi ng Diyos doon na, even though you are disobedient, I am going to bless you for my name's sake. God is putting His name on the line for you to succeed. But why do people fail? Why do people are poor? Bakit nananatiling mahirap ang mga tao? Especially mga Pilipino. Disobedience. Mga kapatid, I can tell you, this country is the richest country in the world now. The richest. The richest. Not Abu Dhabi, not Saudi, not Qatar, not Korea. The United Kingdom
is the richest country in the whole planet. Now, if you go home, after 10, 15, 20 years of working abroad, and you are still poor, then you have a problem! What happened? Kasi uuwi ka one day. That is a fact. That is a reality for you to think that one day, I'm going home. Alam mo yung mga classmate ko, sinama ko doon sa kanilang, meron pa silang group, nung high school kami, 25 years, hindi kami nagkita-kita. Sabi ng mga classmate ko, Don! How are you? Oh my God, you're 25 years. Oh my God! Ano ba nangyari na sa atin? Yun ang sarap yung balikan mo. 25 years. Many things have happened. Marami na naganap sa buhay. May iba nagtabaan, ang lalaki na siya nila. Kaya ako talaga, tutulog ako. Malaki siya kasi pag nakita ko mga classmate ko. Di ba? Gusto ko pag nakita ko yung classmate ko, matataba sila, matanda sila ako, bata-bata, balikan siya ko. Di ba ganyan din ang gusto nyo? Gusto mo ba na galing ka ng London? Mataba sila, mataba ka rin. Naman wala pagkakaila. Kaya lang pag umuwi ka sa Pilipinas, talagang pumunta sa makopa ka. Sila talaga, pasas na sila. Ikaw talagang ubas. Diba? Ganun na pwede eh. Magkita-kita kayo mga 28 o 30 years na, no? Siyempre, iba na, marami na naganap. Iba nakapag-asawa. Magkakaroon yan ng... You cannot deny, magkakaroon ng tanungan eh. Kumusta ka na? Saan ka nang galing? Naku, galing ako ng Hawaii. Uy, galing ako ng Taiwan. Ano nabili mo sa Taiwan? Ito, nakabili ako ng Sanyo, electric fan. Di ba? Ikaw naman, Korea. Naku, nakapag-Korea ako. Nakabili naman ako ng aircon. Ikaw, London? Loan dito? Di ba? London? Di ba? Kaya, magkakaroon yan, magtanungan. Hindi mo maiiwasan. Because that is the reality of life. Sister Ellen, after 20, 25 years, 30 years, siyempre, pupili ka talaga ng pinakamaayos na damit. First time, gusto mo talaga ibang-iba. Pag malayo-layo ka pala, nakikita mo ang classmate mo, oh my God. Arlie, ikaw ba yan? Parang dalagang-dalaga ka pa rin. Walang pinagbago. Walang uupas-upas, hindi umupas. Diba? Pero pa makikita ka naman classmate mo, upas na. Diba? Parang, oh my God. Wala nito. Diba? Magkakaroon yan eh. Magkakaroon ng tanungan yan eh. So, mga kapatid, yun ang isa sa mga papag-aralan natin. Bakit gusto ng Diyos? Kasi, ito ang plano ng Diyos. Blessed to bless your life. To bless your life. Your faith is nothing if you're not blessed. Kung uuwi kayo ng Pilipinas, tapos ganun pa rin kayo, mga kapatid, huwag na kayo sumimba. Sumimba pa kayo. Wala nang pala nangyari. Gusto ko, pag umalis kayo, mag-iwaiwalay na, mag-galit kayo sa akin, magtampay kayo pa sunod, okay lang. Pero, pag nakita nyo ako, 5-10 years from now, oo, yung lalaki yan. May itinuro sa akin kabutihan yan. May natutunan ako dyan. Hindi yung, wala na. Kaya ako, kung may tumatawag sa akin, bago ko ibaba ang phone, kahit sino yan, walang bayad, kapatid, mag-i-split ako siya ng 30 minutes, pero bago mo ibaba ang phone, tuturuan kita. At least, hindi ka man bumalik sa akin, meron kang nakuha. Ganon! Kaya kahit magagalit kayo sa akin, mga kapatid, magalit na kayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga sa inyo. Yeah? Are you ready, mga kapatid? Di ba? Kasi minsan ayaw natin mababato eh. Di ba? Kailangan nating pag-aralan ito. Kasi sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ganda ng plano.
So, ikaw si Ellen, wala kang ibang plano kay brother friends at sa anak mo ng lahat, mga kapatid. Ibibigay mo para sa anak mo. Yun ang plano ng Diyos. Walang magulang ang magpaplano sa anak ng masama. Si Sister Awi, si Sister G, lahat yan, ang plano mo maging maganda. Ibibigay mo lahat para lang maging maganda, maging maayos ang iyong anak. Amen ba? Ganon din ang plano ng Diyos. Sa Jeremiah 29 verse 11. Pag binasa mo ang Deuteronomy 28 verse 47, mga kapatid, Jeremiah at Deuteronomy 28, I need to hurry because Sister Awi is waiting. I don't want her to wait. Deuteronomy 28, verse 47 to 48. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya minsan, yung blessings, minsan, isipin mo, salamat sa Lord, at tatayo ko sa unahan, no? Maraming salamat sa Lord, pinagpala ako ng Lord. Minsan gano'n, di ba? Pero akala mo, not all blessings are good. It comes with problems. At minsan, yung mga blessing, minsan, testing na ng Diyos. Ano sabi ng Lord? Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos, dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya minsan, maganda rin sa tao yung may kulang. Hindi yung tao may kulang-kulang, ha? Kulang. May pangangailangan. Kasi mga tao pagka marami na, nakakalimot na sa Diyos. Yeah? Sorry mga kapatid, wala si Sister May Jewel. Sit down. Sister Chelsea is coming. Ang sabi ng Panginoon, kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo. See, Brother Brian? Sabi ng Panginoon, maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo. That is Deuteronomy 28. Magsusugo ang Diyos sa mga kalaban mo because you forgot Him. Amen? Maraming taong ayaw maglingkod sa Diyos. Amen? In Haggai chapter 1 verse 9, Haggai chapter 1 verse 9, you expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty, because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Kaya, minsan, sabi ko nga, huwag kayong makakalimot sa Diyos. Are you there? Pinagpala ka ng Diyos. Dati nasa Qatar ka, nasa bundok ka ng Imamawo, bundok ng Tralala. Nakarating ka na United Kingdom, kumikita ka ng malaki, abi huwag makalimot sa Diyos. Hello? Huwag kayong makakalimot sa Diyos. And I'm talking about giving here, mga kapatid. Huwag niyong pagdadamutan ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, you expected much. But see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Kinita na, pera na, naging tubig pa. Minsan ganon, ay! Wow! Ang laki! Kumita na ako! Uy, false victory ka because God is clear. Declares the Lord Almighty, because of my house, which remains a ruin. Minsan mga kapatid, tapatin ko kayo, minsan ang ating church, kulang ang offering natin, kulang pa sa rent. Nakakahiya. Ang dami-dami natin. Kulang din tayo makabayad sa rent. Pero lalaki naman binigita natin. And sometimes I ask, is there something wrong with the way I preach? Or maybe the people are not able to understand.
if we're gonna give £1 each every week, this church doesn't need any extra. But God is clear. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Maraming mga tao, ang daming investment, ang daming mga ginagawa sa buhay, ang daming napapagawa ng bahay, pero nakakalimot magbigay sa Diyos. Madamot sa Diyos. I'm sorry, mga kapatid, this is tough. Ayaw magbigay sa Diyos. Why? In the first place, may naging pangako na, ay, hanggang 5 pounds lang ako. Ha? Ano to? Paano ba yan? Binigyan ka ba ng Diyos ng 50 pounds para 5 pounds lang, 5 pounds ka lang? Otherwise, ang pray mo sa Lord, Lord, hanggang 50 pounds ang sweldo ko, ha? Kaya minsan, may mga Kristiyano, they are Christians, but they are living in a poverty mentality. They cannot achieve the greatness of financial breakthrough. Hindi sila makaabot sa barrier because ang kanilang pananaw napakakitid ng pananaw sa buhay. Ayaw magbigay sa Diyos. Pero pagdating sa gastos, sa pagyayabang, ang daming nayayabangan. Pero pagdating sa Diyos, ayaw magbigay. Why? But God is clear. You allow God's house to be in ruin when you are building your own houses. And sometimes, mga kapatid, it is my job to tell you how you're going to succeed and achieve greatness. Kaya marami sa atin, I'm so sorry, and I'm saying this with respect, nananatiling mahirap. Kahit nandito na sa mayamang bansa, nananatiling naghihikaos, naghihirap, pobre, because they forget the house of the Lord. Gusto lang kumain, pero ayaw maging part. Gusto kumain lang, pero ayaw magbigay. Ganun ang mga tao. Gusto lang ng makukuha, pero ayaw namang magbibigay. Tapos sila pang palahanap. Nasaan yung smell? Magkano piliin mo? Minsan may makikita pa nga tayo sa offering, sunog na pera. Pingkot na pera. Kapatid, I've been in this kind of faith for the last 38 years, mga kapatid. Pasok po, pasok. I've been in this ministry for the last 38 years. No worries, mga kapatid. Hindi ba po tayo tapos, mga kapatid, ha? Hindi pa tayo nag-go, I love you, ha? Okay. We have to be quick because we have Sister Awi. Mga kapatid, dito pa po sa unahan. May maaari pa po dito dalawa. Pupulit Sister Christy here so that we can finish. Mga kapatid, dito tayo. Let's sit down. Let's set the last Sister Baby there, please. Now, we will carry on. Yeah? Maraming tao ang pag magsisimba hahanap ng pinakamaliit. Nasaan kaya yung sito dito? Ako, hindi makita. Diba? Kaya maraming simbahan ang hihirap. Mga pastor, hindi makapag full time dahil walang nagbibigay. Pero pag may problema, pastor, iniwanan ako ng aming asawa. Iniwanan ako ng aming boyfriend. Lahat ng problema na kay pastor pakundo.
Si Pastor Pacondo, tumanda na! Wala nga pala. Lahat ng problema nasa pastor. Pero pagdating sa pagbibigay, pinakamaliit. And that is a poverty mentality. Kaya makikita mo, tingnan mo na lang ang buhay. Kung sino yung mga taong palabigay, yung mga galante, yung talagang, pag balik sabi ka, talagang bigay sa bigay, hindi siya hinahayaan ng Diyos na maubusan. Nakakita na ba kayo ng ganang tao? Ang trabaho nyo naman, pare-pareho lang. Pero makikita mo, yung taong palabigay, yung taong naging source of other blessings, naku, hindi na uubusan yan. Yeah, pero yung mga taong napakaku, yung napakaku, yung talagang bakuna, naku, siya yung laging hirap na hirap. Ang dami-dami na, uy, kumusta ka na? Naku, ito pahirap pa rin ng pahirap. Pero tambak. Ang dami na! Pero sasabihin niya, pahirap. Kaya minsan hindi nag-i-enjoy. Pero yung mga taong talagang open, palabigay. Hindi ka magdadalawang salita, at pag meron talagang tutulong, hindi siya hinahayaan ng Diyos na magkulang. Bakit? Source eh. Paano hayaan ng Diyos? Pag nawala na ito, hindi yung mga tao nangangailangan, wala na. Alam niyo bang kaya kayo pinagpapala ng Diyos? Maybe God wanted you to become a blessing to those people who are in need. Amen. Not just for you to eat and enjoy what you have. No. God wants you to become a blessing to others. Amen. Pero ibang, akin to. Kung wala ako, wala ito. No. It's not because of you. In fact, kung ikaw lang ang pagbabasihan ng Diyos, you are not qualified. Ang dami mas qualified sa Pilipinas. Pero bakit ikaw nandito? Tingnan mo na lang yun. Pag tingnan mo ang resume mo, ang CV mo, kulang! Hindi ka nag-graduate ng high school. Hindi ka nag-graduate ng elementary, ni AIO, hindi mo alam. 1 plus 1, 11. Tapos nandito ka. Kumikita ka ng daan-daan libo, milyon ang kinikita mo. Pero yung mga tao sa atin na nag-PhD, masters, grabe ng university, magna cum laude, wala. Pero you are here. Tingnan mo na lang yung blessing ng Lord. That alone, pag hindi mo nakita yun, therefore, hindi ka naging appreciative sa Lord. Dapat makita mo yun. Kahit wala kang pinag-aralan, nakarating ka ng UK, kahit ang English mo, go to you, go to me. Pag sinabi, draw the curtain, kuha ka ng Crayola. Draw the curtain. Yes, ma'am, I'm drawing the curtain now. Did you see the curtain? It's nice. Where is the horse? Madam, where is the horse? The horse is outside. No, madam, in the Philippines we have a horse inside the house. Madam, what kind of country is this? There's no horse inside? Why? We have a horse. Each house in the Philippines we have horse. Diba? Wala kang alam sa English. Dress the chicken, kukuha ka ng dress. Madam, do you like small, medium, or large? I dress the chicken. It's pretty. Do you want some makeup? I know a friend who works in Avon. She can supply it. Wala kang alam. God chose you to come here. Yeah? Yung iba, nagsasanla, lumiliban ng ibang bansa, pupunta pa sa kung saan, naglalakad ng milya-milya, nagsasanla ng kalabaw, bahay, ari-arian, napepeke pa, ikaw hindi ko na lang magsanla. Pagdating mo rito, may sasalo na sa'yo. Pagdating mo rito, may trabaho ka na. Tapos, kapag humingi ang Diyos, hindi ka magbibigay. Kaya minsan may mga tao naghihirap. Yeah? Ang sabi ng Panginoon, jewel? I'm talking about the small jewel. That big jewel is good. Luke 11:28. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.
Huwag kayo manatiling tagapakinig lang. Palike-like lang sa Facebook. Ang ganda naman ng konti pastor doon. Palike-like na lang. Ayoko na nagla-like-like. Huwag lang yung palike-like sa magandang quote. What your job, your duty is not just to like, not just to hear, but to obey. This is what God wants. Because I obeyed the voice of the Lord my God. Yeah? Kaya mga kapatid, pag binasa mo ang Malakay 3, ang sabi ng Panginoon sa Malakay 3, I have to hurry. I, the Lord, do not change. So you, descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you. God said, you did not keep my commandments. Your ancestors did not keep my commandments. God was saying here, it's very clear, you return to me, and I will return to you. Mauna ka. Bumalik ka sa Diyos. Says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Paano kami babalik, Panginoon? God said, will a mere mortal rob God? Sabi dito, nanakawan ba ng tao ang Diyos? But God said, yet you robbed me. Ninanakawan mo ako. God said, not me. But you ask, how are we robbing you? Paano ka namin ninanakawan? God said, in tithes and offering. In tithes and offering. Verse 9, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. That is clear. Are you there, mga kapatid? You are under a curse. When you don't give what is supposed to be God's, you are under a curse. Kaya minsan siguro, naghihirap ka, kasi hanggang 5 pounds ka lang. Tapos hihingi ka sa Lord, Lord, gusto ko ng business class, pero gusto kong ibayad, pang-economy lang. Ganun gusto natin eh. We don't want to pay the price. That is the problem of people. Gusto natin na maganda, pero ayaw gumastos. Are you there? God is there. You're robbing me. Ninanakawan mo ako. Ninanakawan niyo ako sa pamamagitan ng inyong ikasampung bahagi and offering. Mga kapatid, 2017 is now the time for us to raise the level of our faith. Hindi tayo mananatili, mga kapatid, na mahirap. Amen. Because you are in the richest country in the whole world. And if you are going home when you are still poor, then something is wrong. Will not be the United Kingdom, but something is wrong with you. At ayaw ko, mga kapatid, na uuwi kayo na ang dala mo ay isang Louis Vuitton lang na bag. Nagkukunwari na may laman. Pero ang laman, papel. Resibo, remittances. Pagdating, ganyan kakapal ang remittances. Milyon. Pero pagdating mo sa Pilipinas, resibo lang yan. Are you there? Mga kapatid, my job, the pastor's job is to tell you, even if it hurts. Because truth hurts. Masakit ang katotohanan. But truth will set you free. Masakit. Ayaw kong mabuhay sa kasinungalingan. Sabihin mo na mataba ako. Huwag mo akong bulakin. Uy, ang ganda ng blooming ka ngayon, ha? Kahit ang taba-taba mo, sabi blooming ka. Kahit hindi ka blooming ka. Ayaw ko ng ganyang pamumuhay. Gusto ko sa tao straight magsalita. Kung ano ang nakikita mo, tabihin mo sa akin ang totoo. At ako, mga kapatid, it is my job to tell you that you are robbing God. If you are not following God's plan, God's command, then therefore you are living under a curse. And maybe that's the reason why God said in Haggai chapter 1 verse 9, you expect too much, but you see, it came to a little. Akala mo,
maganda ang buhay mo sa UK. Ginawa ko ng lahat para sa akin. Ginawa ko ng lahat. Lahat na ng trabaho mo. Lahat na ng part-time, overtime, sideline. Yeah. Lahat ng pagkakakitawa. Hindi ka na natutulog. Sa bus ka na natutulog. Sa bus ka na kumakain. Pag tinanong ka, anong address mo? Bus 98. Wala kang address? Ano ka ba? Bus 98 ka! Bakit? Kasi doon ako nakatira. Pagsakay ko sa bus, bigla. Yeah? Wala kang bahay? Wala. Libre nga ako eh. Kasi bus 98. Naliligo ako. Nakikipaligo nila ako sa mga gym. Diba? Nakikipaligo nila ako sa mga classmates ko, sa mga kaibigan ko. Yeah? Pero sinasabi ng Lord is that you are under a curse because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse. Not many churches teach about this. This is the problem of many churches. They are scared that their members will go away. Pero mga kapatid, kahit dalawa lang kami dito, this is for me. Pero it is my duty, Brother Joey, to tell you the truth. Amen? At baka ang ilan sa inyo, gaganda ang buhay. Amen? Ang sabi ng Panginoon, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house. Para may food sa bahay ng Diyos. And God said, test me in this. God said, test me in this. Says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store. Sister Ellen, if you understand this principle, because the problem with people, they are expecting so much. And many Filipinos in the United Kingdom, they have never, ever received or arrived to the 1 million barrier. Kokote. Ang nakaabot doon sa 1 million barrier, 13,000-15,000 pounds lang yan. Pero nasa United Kingdom na, hindi pa rin nakakaganon. Kung hindi magpahaluwagan, magpasikipan, yeah. Sasahurin pa lang sa malayo pa, nakasanla na. Ito na ang bibiling ko, ito na. Sasahod ko pa lang, may mag-aapin na 0063. 0063. Hello? Ate, alam mo na. Katapusan. Para mga Indian, mga Bombay. Pagkakatapusan, alam na nila, uy, kay ulo na, tumawag ka na. Mataas ng palitan, 62,550. Yeah? At ang sabi ng Lord, if you do this, test me in this. Israel, God is putting His name on the line. Test me. Subukan mo ako. Kung hindi ko bubuksan sa iyo, kung hindi ko bibigay sa iyo ang isang pagpapala. Sa you have to read. Isang pagpapala pa lang, but God promised, I will give you a blessing. Sister Mabel, pag sinabing A, isa lang yan, di ba? Hindi sinabi ng Lord marami. No. God said, I will give you a blessing and will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store. Pero kung nasa United Kingdom ka na, at hindi mo pa rin nahahawakan ng 1 million, wala kang 1 million. Anong 1 million? Naku, baka 1 meron. Pero mga kapatid, masakit mong isipin. Pero pag uwi niyo sa atin, ang taas ng expectation sa inyo ng tao. Iba. Iba ang dating, iba ang arrive ng mga taga-Inglaterra. Oh. May flag kang England. Meron kang sombrerong England. Meron kang Ray-Ban na England. Meron kang flag ng England. Lahat England! Sapatos! England!
pag galing ka ng Kuwait na magkatal, Saudi, amoy langis yan. Oo! Kasi oil country. Di ba? Pagka naman Korea, kimchi. Pero pag galing ka ng London, ang bango pa, iba ka lang stateside. Wow! Saan ka ba galing? Ano ka ba? Monarchy. England. London. Iba ang amoy. Ang taas ng expectation. Kaya sabi ko, kung hindi ka yayaman, something is wrong with you. Dapat ito madiskarte. Sa mga nagtatrabaho, huwag din trabaho. Work smart. Kung yung kinikita mo sa trabaho mo ay kaperegot lang, hindi proportionate sa effort. Magkatrabaho mo ng laki-laki, pero bayad lang sa'yo 1 pound. Itasagak. Yeah? Ang sabi ng Lord, I will prevent pests from devouring your crops. Aalisin Brother Rudy ng Panginoon ng mga peste. Alam mo mga peste? May mga taong peste rin. Galis ka yan. Alam mo, hindi ka tinatanan hanggang hindi ka talaga nagbibitaw ng pera. Talagang alam nila may pera ka eh. Kasi may mga tao walang aabangan. Yung pera talaga, alam ko naman may pera ka eh. Hindi, alam mo, hindi siya, naku, hindi tayo pahindihan ng taong yan. Ubusin natin itong meron ngayon. Kasi yung tao, napakabait ng tao ng born again Christian yan. Naku, napakalambot ng puso niyan. Alam mo, alam di ba nabas ko sa Good News Pilipinas? Philippines is the most giving country in the whole world. Most giving. Tama naman ano. Kaya paano gaganda ang mga China. Tingnan mo mga Chinese. Ang mga Chinese, giver din niya, pero pinibigay may kapalit. At saka hindi pala bigay, mauuto ang mga Chinese. Ang mga Pilipinong daling utuin. May namatay na ipi sa amin. Magpadala ka ng tira. 50,000. Walang kabaw. Pusok manghang. Kaya ito namang, akala mo naman, ang yabang-yabang mo, akala mo, sikat na sikat ka sa Pilipinas. Wala. Babango ka lang kapag may natutulong ka. The moment na wala ka nang may bigay, isang bilas ang isda ka na. Pagtataguyan ka, hindi ka nila kilala. Tandaan mo yan. Ilagay mo sa kukote mo. Huwag yung kala mo, piling mo, sikat na sikat ka. Sikat ka ngayon kasi may bibigay kasi na malamang ayaw. Yeah? Pero sabi ng Panginoon, I will prevent pest from devouring your crops. Walang pest ka tatawag sa'yo. And the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. Yung mga itinanim mo, Sister Mylene, hindi malalaglagan ng bunga. Mahihinog sa pagkahinog. Yeah? Sabi ng Lord. Ito pa. Then all the nations will call you blessed. Pero mo lahat ng mga tao makikita niya. Alam mo itong taong to? Kilala ko yan. Pagkabata kami. Pareho lang kami. Neighbor kami ng pagkabata. Kilala ko ang magulang niya. Kilala ko ang pinanggalingan ng batang yan. Mahirap pa sa dagayan. Pero my God! Ano nangyari? Pareho lang naman kaming nasa UK. Pareho lang naman kaming katulong. Pareho lang naman kaming 300 pounds per week ang sweldo. Pero bakit milya-milya ang layo? Because the secret is obedience. The secret is magbigay sa Diyos. The secret, dalhin mo ang ikasampung bahagi. Kaya minsan may mga tao, bakit tayo born again may mga tights pa? Because God was there. Maybe some people are walking under the sun. Maybe some people are burned, walking in their lives without understanding what is their life about. Bakit sila mahirap? Bakit kumikita ko ng 300 pounds at 400 pounds? Pero parang dumadal ng sapatan. Nakikita ko sa payslip ko na lang. Sa bangko, zero na. Nagagamit ko pa overdraft. Overdraft. DROP. Drop, as in drop. Negative. Hallelujah, mga kapatid. So, yun ang dahilan. So, because I obey Him, mga kapatid, sorry Sister Awi, I have to be quick.
But do not forget, this is the laws of prosperity as well, ha, mga kapatid? I'm going there. Blessings for obedience. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Brother Wilito, if you obey the Lord your God, yeah, and carefully follow His commands, He will give you, today, the Lord your God will set you high above. Kaya makita mo, pag nag-reunion kayo, iba ang kapatid. Iba. Pag nag-reunion ka at session, kakaiba. Iba ang muko, kakaiba. Because God set you high above. Mismong Diyos ang nag-angat sa iyo. Mapapansin mo, kaya ba yung kanta? Who am I? Wala ka naman eh. Pare-pare wala naman kayo. Pero who am I? Bakit gumanda ang buhay ko? Bakit yung iba? Bakit ako nakapagpagawa na ako ng bahay? Nakabili na ako ng maraming tricycle? Pero yung mga kasabayan ko, may isang bisikleta. Wala. Are you there? Because God was doing it. All this blessing will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. I will be very quick. You will be blessed in the city and blessed in the country. God will bless you in the city. Or if you are in the countryside, you will be blessed ka ng Lord. The fruit of your womb will be blessed. Yung mga anak mo, na kahit wala sa United Kingdom, will be blessed ng Lord because of you. Sister Jane, God was true. Your son managed to know God. And he himself declared, totoo pala ang Diyos ng mami ko. Hinahanap ako. Papatayin ako but because of the God of my mother, I am spared. The fruit of your womb will be blessed. The crops of your land and the young of your livestock. Your basket will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. May mga taong lalabanan kayo, sisiraan kayo, pero God was clear, Sister Mylene, that I will defeat them before your very eyes. Makikita mo, tatalunin mo sila. Kaya minsan, may naninira sa Facebook, huwag mo nang hanapin kung sila naninira. Just leave it all up to God. Yeah? Yung mga tao naninira, yan mo lang silang manira. Ganun talaga mga celebrity ngayon. May mga intriga, may mga controversy. Yan talaga celebrity ka eh. Diba? Kasi kung hindi ka naman celeb, di wala mga paparazzi. Yan? Kaya mag-iingat ka, paglalabas ka, dapat nag-aayos-ayos ka. Kasi maglalabas ka, dapat maayos ang pakita. Kasi maraming paparazzi. Kaya maraming Joey, kasi sa'yo paparazzi ka. Yeah? Now, I will finish. Ang dami pa nito eh. Let's go to the curse, mga kapatid. Because our topic, mga kapatid, is blessed. Sister Albi, I'm still on time. Curses for disobedience, mga kapatid. Mga kapatid, I have heard from this in many churches. I have been in faith for 38 years. 38 years, mga kapatid. I'm 41. But I have been in this faith for 38 years. I have never listened to this one Sister Mylene. Kokonting church ang narinig ko. Siguro, narinig ko na pero hindi ko siya naaalala narinig. Kokonting church ang nagtuturo nito. Curses for disobedience. However, if you do not obey the Lord your God, and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and will overtake you. Number one, Brother Johnny, you will be cursed in the city and you will be cursed in the country. Yeah? The fruit of your womb will be cursed. Your children will be cursed because of you.
the crops of your land, the calves of your herds, and the lamb of your flocks. Yung mga hayupan mo, yung mga baka-bag, yung mga manok na pinapalagaan mo, akala mo may pigiri ka? No. Yung nagbababuyan. Di ba minsan may mga babuyan tayo? God said, if you are living under a curse, God will curse your herds and your livestock. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. Kaya minsan mapapansin mo, the Lord will send on your curses confusion and rebuke in everything you put your hand to. Kaya mapapansin mo, Sister Miley, may mga taong, ang ganda, may mga tao na, for example, ito, ibigay ko rito kay Mr. Employer A. Ang laki ng sweldo niya. Nagustuhan siya ng amo niya. Itong si B, umalis na itong si A, si domestic worker 1, si domestic worker 2, ipinasok din dito. Same sweldo. Pero itong domestic worker 2, minalas. Because God is clear. I will rebuke in everything you put your hand to. Magkakaroon ng confusion. Hindi pagpapalain ng Diyos yung mga hinahawakan natin. Until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil done, because of the evil you have done in forsaking me. God was clear. Do not forsake God. Because the moment you forsake God, then God will forsake you. God was clear. The Lord will plague you with diseases until He has destroyed you from the land you are entering to possess. Magpapadala. The Bible is clear, Sister Len. The Bible is clear. The Lord will plague you with diseases. Kaya yung mga tao tinatamaan ng mga sakit, na wala namang sakit, wala namang ganung sakit sa amin, pero tinamaan ng sakit, maaaring sumpa. Minsan di natin alam. We are living in life, but we are under a curse. And until we are released in this kind of curse, whatever we do, we can never succeed. The Lord will strike you with wasting disease, with fever and inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew, with plague you until you perish. The sky over your head will be bronze. Sister Ellen, sabi ng Panginoon, curse. Yung heaven, yung kalangitan, magiging bakal. Kahit umulan, pero hindi uulan sa iyo. Umuulan sa kanila, pero ikaw lang, walang ulan sa iyo. God was clear. It will be bronze. The ground beneath you will become iron. Kahit magbungkal, magkaling, hindi tumutubo. Malas! God was clear. The Lord will turn the rain of your country into dust and powder. It will come down from the sky until you are destroyed. Ulan, pero gagawin ng Diyos, alikabok. The Lord will cause you to be defeated before your enemies. Yung mga umaaway sa iyo, magtatagumpay sila! God was clear. God is clear. The Lord will cause you to be defeated before your enemies. You can never succeed. You will come at them from one direction, but flee from them in seven. And you will become a thing of horror to all the kingdoms on earth. You will become a horror. Pag uusap-usapan ka ng mga tao, buti nga sa'yo. Because, this is clear. That's clear. You will come at one direction and you will become a horror to all the kingdoms of... Pag usap-usapan ka, your carcasses. Sino? Brother George, what is carcasses? Laman loob. Sister Mikey, carcasses, laman loob, your nurse. Your carcasses will be food for all the birds and the wild animals, and there will be no one frighten them away. Mamamatay ka. Kakain yung mga laman loob mo ng mga ibon sa iyong papawin at walang bubugaw sa kanila.
The Lord will afflict you with boils. Magpapadala ang Diyos ng boils, ng tumor, pestering sores, and the itch yung pangangati from which you cannot be cured. Kaya yung mga sakit na hindi gumagaling, maaaring some of us are living under a curse. Hindi gumaling-galing. Why? Bakit hindi gumaling? Maybe here, it's the answer. The Lord will afflict you with madness, blindness, and confusion of mind. Yeah? The Lord will afflict you with madness and blindness. Diyos ang magpapadala ng pagkabulag. At midday, you will grope about like a blind person in the dark. Tanghaling tapat ang isessin, pero sinasabi ng Deuteronomy 28, verse 28, araw na tapat, nasisikat ang araw, pero hindi ka makakita. You're blind. Yung mga tao, ang ganda ng pagkita, kumikita ng 400, 500 pounds a week, pero ikaw hindi mo makakita yung tamang employer. Bakit ako'y ganito? Bakit yung tinikita ko lagi kulang? Bakit sila? Mas magigaling ako sa kanila. Mas magiganda ako sa kanila. Bakit ganito lang ang kita ko? Diba? Sila nang walang papel. Bakit? Nasaan ang hustisya? Diyos talaga. Walang justice. Kasi yung mga walang papel kumikita ng 400, 500 pa. Pero ikaw na may papel, hanggang 200, 300 ka lang. Walang justice, di ba? Bisa nyo, tataka ka pa. Yung mga may papel, sila papalautang sa mga walang papel. Sorry, tamaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga sa inyo. You will be unsuccessful. You will be unsuccessful in everything you do. God was clear, because you are living under a curse. Whatever you do, you will be unsuccessful. Hindi ka magtatagumpay. Day after day, you will be oppressed and robbed with no one to rescue you. Kaya mapapansin mo, maraming babae, paulit-ulit. Naluloko, paulit-ulit. Maaaring ito, ang dahilan. Day after day, you'll be oppressed and robbed. Pag nanakawang ka, yung puso mo, yung pag-ibig mo, lagi mong binibigay ng binibigay. Nakuha ko na. Ibigay ko ng lahat, pati resibo ko, pati Facebook. Lahat ibigay na. Wala pa rin. Because maaari ito, with no one to rescue you. Ito pa mga kapatid. You will be pledged to be married to a woman, but another will take her and rape her. Oh my God. Sister Linda, if you open that, Sister Linda, paki-open ng Deuteronomy 28 verse 30. Because I don't want you to just say na, wala nang nagbabasa. Deuteronomy 28 verse 30. You will be pledged to a woman, but another will take her and rape her. Ganoon mo, aasawahin mo na, dalaga, pero someone will take your wife. 28 verse 30. I need to hurry, Sister Avi. I'll be very quick. I just need this to be done. Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae kung iba ang mapapangasawa niya. Nabasa niyo na ba yun? Yung parang ibang pinangako ang magpapas-engage na kayo, pero ikakasal na kayo, runaway bride. Yeah? Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae ngunit iba ang mapapangasawa niya. Maaaring sumparin yun. Yung talagang ibinigay mo na lahat sa lalaki. Akala mo kayo na, kaya sabi ko nga, sa mga kadalagahan, siguro kung ako naging dalaga mga kapatid, never ako nadadala ng aking boyfriend sa kung saan. Hanggat hindi kami nagkakasal. Kaya sabi ko sa mga dalaga, huwag sama na sama sa boyfriend. Mag-overnight ang overnight, ma-selfie dito, selfie doon. Ano kayo? Mag-asawa na ba kayo? Huwag mag-asawa, baka hindi pa naman kayo. Kaya ang iba, magkakamali. Nakakita lang ng lalaki, parang yun lang, ito na, ang magmamansak. Basta talaga ito na. Pastor,
Pastor, soulmate ko talaga siya. Feel ko talaga kami na yan. Kaya wag sama sa mga lalaki, baka maloko. You will build a house, but you will not live in it. Magtatayo ka ng bahay, pero hindi mo matitirahan. Sabi lang yun. You will plant a vineyard, but you will not even begin to enjoy its fruit. Magtatanim ka, pero hindi mo siya makakain. Your ox will be slaughtered before your eyes, but you will eat none of it. Papatay naman yung mga hayop, pero ni isang buto-buto, hindi ka makakatikim. Karang sa baka ng ganun. Ikaw ang nagluto, iba ang kumain. Kaya minsan sabi ko nga, huwag kayong ipon ng ipon. Baka sa kaiipon mo, namatay ka bigla, ibang life is too short. May mga chop-chop, may mga aroma dyan, may mga, may mga kamayan, may mga coco lounge, may mga milos. Ang sasarap ng mga pagkain. Kumain kayo, maglakbay. Explore mo ang ibong ina. Wala ka mang kakarapat ng lumabas ng bansa. Kahit sige natin tinda, makarating ka. Kahit yung Big Ben at saka yung mga London Eye, marating mo. Hindi tumanda ka na. Saan yung London Eye? Saan yung London Bridge? Naku, hindi pa ako nakakarating doon. Puro kasi ang trabaho. Kasi ang dami ko kasing pinapaaral. Di ba? Huwag kang ipon ng ipon. Kailangan marunong tayo mag-enjoy sa buhay. Marunong din bigyan ng kapritsyo ang buhay. Paminsan-minsan, huwag naman upusin lahat. Hindi naman sinasabi lahat ng mga kailangan kainin dyan. Wala, hindi ganoon. Pero sinasabi mag-enjoy din tayo mga kapatid. Ang sabi dito, your sheep will be given to your enemies and no one will rescue them. Ito mga kapatid, in 32, your sons and daughters will be given to another nation and you will wear out your eyes watching them day by day, powerless to lift a hand. Yung mga anak mo magiging alibi, pero hindi, iiyak ka na lang ng iiyak kasi wala kang magawa. Ang sakit mo. Yung gusto mong tulungan ng anak mo, minsan nga, di ba yung mga magulang, gusto ako na lang ang magkasakit, wag na lang anak ko. Panginoon, hindi yun na sa akin ang kanyang sakit. Wag na lang siya. Ako na lang. Ako na lang ang magdurusa. Huwag na lang ang anak ko. Huwag na mga ganun. Pero sabi rito ng Diyos, ibibigay sila sa iba't ibang bansa. And you will wear out your eyes watching for them day after day, powerless to lift a hand. Hindi mo kaya tumulong. A people that you do not know, eto lang. Kaya sabi sa inyo, kayo magsawang ipon ng ipon. A people that you do not know will eat what your land and labor produce. And you will have nothing but cruel oppression all your days. Kaya kung nag-iipon ka, kumikita, minsan lumabas, maglamyerda, magsaya. Pag meron tayong mga event, mga huling hirit, sumama na! Hindi, ay, ang mahal, 50 pounds. Bakit? Makakapunta ka ba ng sala ka 50? Ba't makakapunta ka ba doon sa Cornwall mag-isa? Hahala ka, ang saya ko. Di ba saya ko? Ikaw lang ang kasama mag-isa. Kaya minsan, naku, minsan ayaw ko na lang magsalita sa mga ganitong bagay kasi talagang naalaala ko yung mga ganyan. Yeah? Kasi totoo to. Ang people that you do not know will eat what your land and labor produce. Iba ang kakain ng iyong pinaghirapan. Kaya pag may mga ganito, hello brother Cry. Lobat na ako, lobat. It's okay. Now, the yellow one, yeah? Mga kapatid, matatapos. Sister Awi, I'll be finished. Hello, yan. Kaya sabi ko nga, the sights you see will drive you mad. Ang ganda-ganda ng United Kingdom. Pero lahat ng makikita mo, kagagalitan mo. Lahat ng mga taong makikita mo, magiging kaaway mo. God was clear. The Lord will afflict your knees and your legs with painful boils, mga pigsang, and cannot be cured. Spread from the soles of your feet to the top of your head.
May sugat ang talapakan mo hanggang sa ulo. Yeah? The Lord, Sister Jane, it's not Moses who was talking this. It says, the Lord will drive you and the king you set over you to a nation unknown to you or your ancestors. There you will worship other gods, gods of wood and stone. You will become a thing of horror, a byword, and an object of ridicule among all the peoples where the Lord will drive you. Pagtatawanan ka ng mga tao, naturingan galing ka ng United Kingdom, pero pag uwi mo ng Pilipinas, wala silang gagawin kundi pagtawanan ka ng mga galing Korea, galing Taiwan, galing Macau. Buti sila nakapagpagawa. Kahit bahay nagigiba-giba. Eh ikaw, nagtitinda ng chicken feet. Ayaw ko ng ganun, Brother John. Gusto ko pag umuwi ako sa Pilipinas, my God. Magkano to? Magkano mga chicken feet dyan? Iba ang galing ng London. Dapat ganun. Dapat ganun ang ano natin. Dapat maging ganun ang ating pananaw. I will not use the mic because mahina ang mic natin. You will sow much seed in the field, but you will harvest a little. Magtatanim ka ng marami, Sister Maylene, pero kukonti ang aanihin mo. Sabi ng Diyos. Because locusts will devour. Yung mga peste, kakainin lang lahat ang iyong mga itinanim. You will plant vineyards and cultivate them, but you will not drink the wine or gather the grapes, because worms will eat them. You will have olive trees throughout your country, but you will not use the oil, because the olives will drop off. You will have sons and daughters. You will have sons and daughters, but you will not keep them, because they will go into captivity. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ito mga kapatid, ito ay, si Pastor Don ay direct sa akin, ha? Mga kapatid, I'm a lawyer by profession. And I will tell you this, mga kapatid. Kayo, nasa profession ninyong ganyan, hindi masama ang maging katulong. I am proud of this. I'm proud. Saludo ako dyan. Pero mga kapatid, sana, isang paalala ko lang sa inyo, huwag na ninyong ipamana sa inyong mga anak ang pagiging katulong. You have the opportunity, mga kapatid, to finish, to end the poverty in you. Do not pass on that domestic worker mentality, mga anak, katulong ako, dapat katulong ka rin. No! Lord, I will finish that poverty mentality. I will not pass on to my next generation ang pagiging isang katulong. Bakit? Magandang katulong forever. Alam mo, ang sinasabi ko, huwag nyo nang ipamana sa inyong mga anak. Hayaan ninyong makapagtapos ang inyong mga anak sa kanilang kurso. Hayaan ninyong maabot nila ang kanilang mga karera, kanilang mga diploma, makapagtrabaho, makapag-negosyo ng maayos. Huwag ka ninyong sasabihin, anak, ito ang trabaho mo. Ipakita mo sa kanila kung ano ginagawa mo is good. To show na magandang trabaho. Pero huwag mo nang ipamana. Maganda lang ito. Di ba kita pinag-aral? Pero ano ko, hindi ko gustong tularan mo. Ako, anak, ang pangarap ko, ay gawin mo. Kung ano anak ang gusto kong maging, nung ako'y bata pa, ikaw anak ang kumuha niyan. Anak, ibibigay ko. Gagawin ko lahat. Makatapos na lang. Pero ayaw ko anak, na sa pagtanda mo, sa paglaki mo, maging kagaya kita. Okay? Mga kapatid, nandito ko sa UK, patapusin ninyo. Itulak ninyo. Ipagpilitan ninyo ang inyong mga anak na magtagumpay sa buhay. Huwag ninyo silang pipigilan. Because maaaring ganun ang curse na sinasabi ng Lord. Because captivity. Your sons and daughters will not, you will have sons and daughters, but you will not keep them because they will go into captivity. Mga kapatid, your
sa pagtatapos ng ating sermon. One of you or some of you can become an employer themselves. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Tayo natin kayo ng kapatid. Blessed are my storehouses. Maraming salamat, Panginoon. Sa aming pong araw ngayon, Panginoon Lord, salamat po na kami po ay tinuruan mo. Panginoon, turuan mo kami maging mapagbigay sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, Panginoon, sapagkat ito po ang susi ng kasaganaan. Susi, Panginoon, ng paglaya sa sumpak. Panginoon, you said in Malachi, chapter 3, verse 8, you return unto me, and I will return unto you. Bring the whole tithes and offering into my storehouses. Test me this, if I will not send you a blessing, and I will open the floodgates of heaven, and will send you so much blessings that there will be no room enough to contain. And the whole nation, the whole world will call you a blessed nation. And I will stop the devourer. I will prevent the pest in your life. Salamat, Panginoon, sa mga araling ito. Panginoon, manghang man ito, matapang man itong aming turo ngayon. Ngunit, Panginoon, salamat po sa aral. Salamat po sa karunungan na ibinigay mo sa amin. Panginoon, kami po'y mananatiling tapat sa iyo. Panginoon, magiging tapat kami, Panginoon, sa pagbibigay. Hindi dahil, Panginoon, sa aming kakayanan, kundi dahil sa ibinigay mong pagpapala sa amin. Maraming salamat po. Binabalik ko lahat ang purihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating mga ikapo, magsipag tayo upang magbigay sa ating Panginoon. Awitin natin ang isang awit, Make My Life an Offering. Lagi natin tandaan sa pagbibigay natin ng ating ikapo, ito ang pinaka-importante. Sa ating mga napiling, naway mayroon tayong natutunan. Amen. Make my life Life an offering.